Diyos, sa mata ng batas at sa mata ng tao, alin, sino ang tama o mali sa diskurso ng pagpapahayag ng sarili at pagrespeto sa relihiyon. Sa bahagi ng video na ito, tatlong personalidad ang ating pag-uusapan. Hayaan niyo kung isalaysay ang konteksto ng bawat kwento at kung paano nito nasasalamin ang ugnayan ng religion at freedom of expression sa ating kinagisnang kultura na pamantayan ng lipunan. Noong 2011, sa isang exhibit sa Cultural Center of the Philippines na pinamagatang Kulo, isang art installation na kabilang sa nasabing exhibit ang umugong at lumikha ng mainit na diskurso sapagkat ayon sa mga religious organizations, isa itong direktang atake sa kanilang pananampalataya. Ang politeísmo ni Medeo Cruz ay isang collective artwork na binubuo ng malaking krus na merong iba't ibang bagay na sumisimbolo sa mga pagnanais, hinahangaan, sinasamba, tinatangkilik at kinakatakutan ng tao. Ilan sa mga bagay ng mga yon ay kondom, dildo at mukha ni Jesus na may tenga ni Mickey Mouse. Dahil dito, nagalit ang iba't ibang religious organizations dahilan upang sirain nila ang ibang obra ni Cruz at sampahan ito ng kaso kasama ang 10 opisyales ng Cultural Center of the Philippines. Ngunit sa huli ay pumanig ang ombudsman sa kampo ni Cruz at ng mga opisyales ng CCP. Nitong Hulyo sa isang club sa poblasyon Makati, si Pura Luca Vega, isang drag queen na nagbihis at tila'y kawangis ni Hesukristo, ang nag-perform ng Ama Namin remix. Nag-viral ito sa mga social media at kahit mga senador ay hindi maiwasang hindi magsalita ukol sa drag performance ni Vega. Hindi nagtagal, idineklara siya bilang persona non grata sa 18 lokalidad sa Pilipinas. Ang larawan at ang mismong performance ni Vega ang siyang naging dahilan upang sampahan siya ng kaso ng mga deboto ng Black Nazarene dahil ani pa nila ang ginawa ni Vega ay pambabastos sa institusyon at sa Diyos. Noong Oktubre, si Pura Luca Vega ay inaresto. Hindi rin nagtagal ay nakapagpiyansa si Vega dahilan para siya ay makalaya. Noong kasagsagan ng pandemya, isang small business owner na nagbebenta ng tapa ang sumikat sa Facebook at naitampok pa sa Kapuso Mo Jessica Soho dahil kamukha niya di umano ang Diyos. Binansagan siyang tapa lord ng mga netizen at dahil dito ay ipinagpatuloy niya ang pagko-cosplay bilang Jesus habang nagbebenta online. Hindi katulad ni Cruz at Vega, si Tapa Lord ay maluwag na tinanggap ng publiko. Kung sila Cruz at Vega ay nakatanggap ng pambabatikos, si Tapa Lord naman ay kinagigiliwan ng mga tao. Pinupuri pa nila ito dahil sa kanyang pagsusumikap na kumita ng pera sa gitna ng pagsubok ng panahon. Ang pagiging konserbatibo ng Pilipinas ang isa sa mga pangunahing dahilan na nagpipigil sa malayang pagpapahayag sa paraan ng sining. Malalim na nakaugnay ang ating bansa sa Katolikong simbahan at mga paniniwala nito. Marami ng mga pagkakataon kung saan madalas dinadahilan ang konserbatibong ideolohiya para ma-justify ang creative repression. Ang legal frameworks ng Pilipinas ay parehong may batas ukol sa malayang pagpapahayag ng sarili, kabilang na dito ang malayang pagpapahayag sa paraan ng sining at kalayaang i-express at matamasa ang kalayaan ng relihiyon. Ngunit sa usapin ng kaso ni Medeo Cruz at Pura Luca Vega, ang sabi ng mga opisyales ng gobyerno ay no freedom is absolute. Sa parehong sitwasyon ni Medeo Cruz at Pura Luca Vega na nagresulta sa pag-cancel sa 2 personalidad sa internet at ang pagtanggal ng naturang artworks ni Cruz ay isang halimbawa ng censorship. Bagaman ang pambabati ko sa pahayag ni Cruz at Vega sa paraan ng sining sa mga lugar na ine-aim na protektahan ang kanilang mga karapatan bilang mga artist, lalo lamang lumilitaw ang paglalagay ng tuldok sa mga mahalagang usapin na nagbubukas dapat ng diskurso pagdating sa religiosity at malikaing pagpapahayag ng bawat tao. Ang mainit na pagtanggap ng publiko kay Tapa Lord ay nagpapahiwatig ng bahagyang pagkawalang bisa ng religious hypocrisy na argument ng mga tao sa kaso ni Pura Luca Vega dahil sa parehong heterosexual na identity ni Medeo Cruz at Tapa Lord. Hindi minamaliit at ni-invalidate ang damdamin ng mga konserbatibong Pilipinong na-insulto sa artwork ni Cruz at ang mga damdaming nasaktan sa performance ni Vega. Ngunit kahit saan tingnan, protektado ng ating batas ang parehong ginawa ni Medeo Cruz at Pura Luca Vega.
Ang samut-saring reaksyon ng sambayanang Pilipino ay ang kabayaran sa mga karapatang tinatamasa natin bilang isang demokratikong republika. In a sociological sense, ang mga pangyayaring ito ay halimbawa ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng impluwensya ng relihiyon sa dynamic sa lipunan. Pinapakita nila ang patuloy na tensyon sa pagitan ng pag-iingat sa kabanalan ng relihiyon at pagtanggol sa kalayaan ng ekspresyon. Nagpapakita kung paano tinitingnan ng mga individual ang delikadong balansing ito sa iba't ibang paraan. Bukod dito, pinapakita ng mga pangyayaring ito ang maraming aspeto na impluwensya ng relihiyon sa lipunan. Sila ay sumasalamin sa patuloy na pagsasalungatan sa pagitan ng tradisyon at pagbabago, pagsamba at reinterpretasyon. Ang iba't ibang reaksyon na makikita sa lipunan ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng pagtanggap at pagsasang-ayon sa mga hamon sa mga relihiyosong simbolo at paniniwala. Sa huli, ang mga pangyayaring ito ay mahalagang tanda sa pag-unawa sa ebolusyon ng relasyon sa pagitan ng sining, relihiyon at mga pamantayan ng lipunan. Sila ay nagtatawag ng mahalagang usapan tungkol sa mga hangganan ng ekspresyon, ang pagbabago ng papel ng relihiyosong simbolo sa kasalukuyang kultura at ang pagiging handa ng lipunan na tanggapin ang hindi karaniwang interpretasyon ng mga sagradong imahe. Sa kabuuan, ang mga kontrobersiyang ito ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng mga paniniwala sa relihiyon, kultura at kalayaan ng ekspresyon na nag-aanyaya ng patuloy na dialogo at pagmumuni-muni sa patuloy na pagbabago ng dynamic sa pagitan ng sining, relihiyon at mga halaga ng lipunan sa isang palaging nagbabagong landscape nito. Sa bigat ng usaping ito, kadalasang nasasangkot ng pag-navigate sa mga komplikadong pagsasaalang-alang ng ethics at kultura. Marami ang naniniwala sa kahalagahan ng pagpapaunlad ng diskurso at pang-uunawa sa pagitan ng mga artist at mga relihiyosong komunidad upang itaguyod ang paggalang sa isa't isa habang pinangangalagaan ang malikhaing pagpapahayag. Lagi tayong nangihiram sa mga imahe na to ng lakas. Yung poster ng politiko, nilalagay natin doon sa wall ng bahay natin kasi gusto nating maipakita doon sa mga pupunta sa bahay natin na alay natin yung politiko na nakaupo. Litrato ng santo kasi pinakikita mo sa tao na pupunta sa bahay mo, relihiyoso kami. Naniniwala kami na protektado kami ng Diyos. Bakit ko ititigil wala naman akong ginagawang mali. Ginagawa ko tong gimmick na to para mabuhay kami. Tsaka ang ginagawang kong ng kalokohan is yung sarili ko lang, hindi naman yung Diyos We deserve a space. A space na makapag-express tayo. At huwag nating pigilin yun. Pero bago pumara, sa palagay ba ninyo ay karapat-dapat hayaan ang bawat artist na maipahayag ang kanilang sarili sa ngalan ng sining o bigyan ng limitasyon bilang pagtanaw ng respeto sa mga relihiyosong organisasyon? Kung hindi kayo sang-ayon dito, bakit? Kung oo, sa paningin nyo hanggang saan lamang ito?